mga ulat sa Ronda Pasada. Alas 5 ng madaling araw. Makipag-fan-kulitan at balitaan. Kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga. Nasasamahan pa ni Doris Vigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Vigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Vigornia alas 8 ng umaga. Tatapatin naman ng witty tandem nina Peter Musi at Rica Lazo ang mga i-issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukaspalan na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwalaang boses ng bayan, Kabayan Noli De Castro sa Kabayan alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Nina Corpus kasama si Nick Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon. Kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol sa Hit 30 at DZMM Teleradyo. Basta AM, DZMM. Una sa lahat, ang pamilyang Pilipino. Naglilingkod, DSWD. Sa tulong ng Department of Social Welfare and Development Pag-abot Program, nahikayat po ang ating mga kababayang ETA na ma-reach out o na-reach out mula sa mga lansangan ng Metro Manila na bumalik sa kanilang komunidad sa Capas Tarlac. Pero makalipas ang halos isang taon, kumusta na kaya sila ngayon? Silipin natin ang kanilang kwento ng pag-asa at pagbabago mula sa report ni Bianca Piedad Tamundong. Tira-tirasong pangarap ang pinagtagni-tagni ng mga kababayan nating Aita sa dalawang barangay sa bayan ng Capas sa lalawigan ng Tarlac. Ang pangarap na umahon at magkaroon ng magaan na buhay ang nagtulak sa ilan na lisanin ang sariling pamayanan at makipagsapalaran sa syudad. Sa tulong ng pag-abot program ng Department of Social Welfare and Development, pinili nilang bumalik sa kanilang ancestral domain at muling magsimula ng panibagong buhay na may pag-asa na mga sa susunod na araw ay makakaranas ng